So, may na-realize ang isang vlogger na si Miss Maharlika ang pinakamapanganib na kalaban ngayon ng mga loko-loko. Right? Bakit kaya? Kung tutuusin, si Miss Maharlika, although famous siya na political vlogger, hindi siya uubra sa mga politiko. I mean, well, may kaya naman siguro si Miss Maharlika, 'di ba? Hindi naman siya employee lang diyan sa US. Kung employee ka, okay okay naman ang buhay mo no? Tapos pag-uwi mo din sa at least kung ikaw ay nag-US, ang inyong pamilya dito sa Pilipinas, talagang may kaya sa buhay. Kasi malaki ang rate sa US, 'di ba? So kung nagpapadala ang isang OFW from Anemica ng mga ng kinikita niya diyan sa pagtatrabaho sa US at 'di ba na-enjoy ng taga Pilipinas, talaga namang may kaya sa buhay ang kamag-anak nyo or kayo, 'di ba? Kung sino man po ang mga nagtatrabaho sa US kasi malaki sweldo diyan aside from Japan, Europe, ganyan. So on and so forth. Pero kung ikukumpara yung yaman ni Miss Maharlika, kahit na siya ay sabihin natin may business, parang may business si Miss Maharlika sa US no? Hindi siya employee kundi employer siya dyan sa US. Parang may mga caregiving kineme siya dyan business. Hindi ako sure hindi naman talaga si Miss Maharlika rin hindi niya nire-reveal lahat ang kanyang 'di ba whereabouts or kung ano man personal info. So still kahit na kung siya man ay negosyante sa US, kung ikukumpara sa yaman ng mga politiko sa Pilipinas, lalo na yung mga kamkamero at kamkamera, hindi uubra si Miss Maharlika. At talagang mapanganib ang mga politiko sa atin, right? Kung ikaw ay kamkamero at kamkamera at ayaw mong mabuking ang inyong pangangamkam, ay willing ka magpagurgur, 'di ba? So, mapanganib ang mga politiko sa Pilipinas, lalo na yung binabangga ni Miss Maharlika. Pero may isa nga po nagsabi na delikado ring kalaban si Miss Maharlika. Bakit kaya? Well, eto po ang post. Ayan. The most powerful influencer right now against the BBM administration. Take note ha, most powerful. Parang yung litanya lang ni Paul dati na most powerful celebrity si connected yung ating topics. Most powerful celebrity daw si Tony, di ba? Galing mismo sa bibig ni Paul yan. Well, siguro nga, abay nung nagpa-concert nga ng Roar ba yun? Roar? Ewan ko ano yung concert ni Tony na yan. Balita ko, pinamudmud na lang yung ticket para mapuno yung venue. My God, saan sa Araneta ba yon? Saan ba yung venue ni Tony noon? Baka sa Araneta. O, andun nga yung mga ensaymada Libre lang yung tickets, di ba? Anyway, dead man kilalang celebrity si Tony Gonzaga, kaya lang kina-cancel ng mga Pinklawan. Ngayon, wala na, mabait na ang Pinklawan ngayon. Hindi na lang ka-cancel. Hindi na nga rin sila bumabatikos kay PBBM di ba? So, nagbingo si Miss Maharlika laban sa mga expose niya kay Paul, patungkol sa mga exposes niya kay Paul, na ayan nga, sinibak dahil sa mga kung ano-ano mga pinaggagawa na parang hindi kaaya-aya at napapahiya ang kuting administration rather. Sabi budol administration daw yun So post ni Miss Sass, the most powerful influencer right now against the BBM administration is hands down Maharlika Boljakera, or tinatawag ko nga pong si Queen Boljakera. They cannot use the pro-China card against her. Absolutely not. Kasi kay Sass, binabatikos nila si Sass na ang pambatikos kasi kay Sass dahil nga nag-aaral sa China, nagmamasteral dyan sa China, ay pro-China daw si Sass, right? Or sinusuhulan ng China, binabayaran ng China para i-promote ang China. Kaya yung ganun ang binabanatan ni Sass, ang mga politikong gustong makipaggiyera sa China dahil lang sa pangingisda dyan sa South China Sea. Makikipag-away tayo sa China. Kayo na nga magsabi mga atit kuya, comment nyo sa comment section. Makikipag-away tayo sa China dahil lang sa isda? Really? Kasi nabubuli daw yung mga mangingisda natin dyan. Gusto lang naman daw makapanghuli ng, di ba, lamang dagat. O ba't hindi daw payagan ng China? Sobra na daw yung pang-aapi, inaagaw daw ang teritoryo. Hindi natin teritoryo yon, hindi nga natin territorial waters yun O, pinag-aagawan nga, yung disputed nga, di ba? Disputed, pinag-aagawan. May kanya-kanyang claim ang iba't ibang bansa dyan. May claim ang Vietnam, ang Taiwan, ang Indonesia, kung sino-sino pang mga nasa South China.
I mean, sa Southeast Asian countries or nations, may claim dyan, bakit China lang ang pinupuntirya ng Pilipinas. Ay siguro, ay may mga politiko na baka na suhulan na para awayin ang China. Diyos ko po, aawayin ng China, kaya natin? At ba't tayo magkukumahog makipag-agawan ng isda dyan sa South China Sea? Itong dito sa may Isla Verde, itong pagitan ng Batangas at Mindoro, yan yung center of the epicenter ng ng 'di ba, ng sanctuary ng mga lamang dagat. Ang Pilipinas ang epicenter ng marine life, at yung dyan mismo pagitan, Diyos ko po, kahit yan dyan sa mga bandang Mindanao, ang lalaki ng nahuhuling tuna. Di ba yung Gensan, kilala sa mga malalaki nilang tuna? Tuna capital, something. Rojas City, ang layo naman sa Mindoro at na Batangas. Rojas City or Iloilo, seafood capital. Ang daming laman dagat para makipag all over the Philippines. Ang bangus ng Pangasinan, di ba? So on and so forth. Ang daming mapagkukunan na papalibutan tayo ng dagat pa tayo makikipag-agawan doon sa South China Sea. Tapos nakikipag-giyera tayo para lang sa isda. Ay, ulur. Anyway, hindi daw magamit kay Miss Maharlika yung pro-China narrative. She is after all an American citizen, yun nga which makes her the most untouchable critic. Hindi kayang galawin. Well, maraming galamay sa anemika si Ahas, di ba? You would have to move mountains in order to silence an American citizen. Sige, itulak nyo ang bundok Makiling, bundok Canlaon, Sierra Madre bago nyo mapatahimik ang isang American citizen. Kahit hindi umuwi si Miss Maharlika ng Pilipinas, protektado siya ng US. 'Di ba? Ang teritoryong pinagkakasamba-samba ng ng mga Pilipino, right? Pro-US tayo Baw tayo ng baw kay Uncle Sam, kay Biden. Nandun si Miss Maharlika. So paano nila gagalawin? Ayun, si Miss Maharlika pa travel, nasa Monaco na yata. Nasa Monte Carlo na, nag-iikot na sa Europe. Eto pa, naloka ako dito ha. Dito ko nalaman, at si Sas mismo yung nagkwento kung bakit naging magkaibigan si Miss Sas at si Miss Maharlika. Kasi kung naaalala ko nga po, parang nagbangga-banggaan yan si Miss Maharlika patungkol sa Soji Bill. Si Miss Sas kasi, pabor sa Soji Bill. Baka si Miss Maharlika ayaw. Si Miss Mocha ayaw rin sa Soji Bill. Sabi nga nila, homophobic daw si Miss Maharlika. And even Banat Bay, homophobic daw kasi ayaw sa Soji Bill. Okay. Ayan nga, sabi dito ng isang commenter, matapos kang balahurain Sas ni Maharlika during Soji Bill issue, ngayon kampi na kayo. Tawanan ko nga ito. Kasi nga siguro may 'di ba nag-argue noon ang mga vloggers patungkol sa support sa Soji Bill. I myself, even Attorney Nick Nangit, hindi ako supportive of Soji Bill, mga ate at kuya, kahit na ako. Ano ba Soji? Sexual Orientation and Gender Identity Equality Bill. Gusto nilang maging Soji law yan. Gusto nila ng batas na pantay-pantay ang pagtingin sa mga lalaki at babae at sa mga LGBT members. Kaya nga Soji. So dapat daw hindi i-deny ang mga bading ng kanilang karapatan sa lipunan. Kung gusto nila mag-aral sa isang eskwelahan, wala dapat pagbabawal porke sila'y bading. Kung gusto nila ng mga lisensya, dapat hindi sila dinidiscriminate porke sila'y bading or tomboy. Yun yung Soji Bill na pinupush ni Sas, kasi si Sas, miyembro siya ng LGBT community katulad ko rin. Babae ako pero LGBT ako. Now, ang point is, ang sabi nga, yun yung naging conversation namin na Attorney Nick. Ang Soji Bill na yan ni Sisa Virus ay pwedeng maging backdoor ng mga gustong mag-apply ng marriage license ng mga akla at tomboy. Kasi dyan sa Soji Bill, may isang parang, tawag doon, provision, whatever, provision matawag doon. Whatever. May isang stanza doon or something na bawal tanggihan ang mga akla sa kahit anong lisensyang a-applyan nila. Driver's license, 'di ba? What else? Professional license, even marriage license.
lahat ng lisensya na applyan ng mga LGBT, hindi sila dapat i-discriminate, hindi dapat tanggihan. So, uy, thank you po sa nagpakulay. Akala wala nang pakulay eh. Ayan. So, magiging lusot yon, magiging loophole ng mga akla yun na gustong magpakasal sa Pilipinas, na gustong illegalize ang same-sex marriage. Kaya hindi kami pabor ni Atty. Nick sa Soji. Kung tutuusin, dati ako ay critic din ni Sas patungkol dyan. At magkaibigan pa sila ni Taning, 'di ba? Si Sas at si Taning magkaibigan. So 'di ba? Ang kaibigan ng kaaway mo, pwede mong kaaway. Tapos hindi rin kami magkasundo sa Soji bill ni Sas. At ako ay simpatsya kay Banat Bay at kay Miss Mocha na ayaw din sa Soji. Even Atty. Nick na miyembro ng LGBT, ayaw rin sa Soji. So yun yung mga grupo namin na ayaw ng Soji bill. Plus si Sisa pa yung author. Alam na natin na, 'di ba? Na pag si Sisa ang naggawa ng isang panukalang batas ay may something 'yan. So dahil doon, 'di ba, nagkaroon talaga ng clash ang mga vloggers. Even Miss Maharlika and Sas na hindi nga pareho ang kanilang opinion, pero ito pong paliwanag ni Sas, no? Alam mo, last year may bumastos sa aking, naku, dapat ako mag-vlog dito. Basta ang kwento nito ay binastos si Sas. Maybe I'll create another post. Binastos si Sas ng kaibigan ni PBBM dahil siya ay bading. Na dyan yata nagmula yung term na ginamit ni Miss Maharlika na baby girl. Kaya ang tawag ni Miss Maharlika kay Sas ay baby girl. Kasi baka ganun siya tinawag nung nang bastos sa kanya. Or maybe gusto siyang hipuan. Kasi nga, 'di ba? Ganun po talaga eh. Naranasan ko rin yan, mga ate at kuya. May kaibigan ako na babaihan na, dumayo kami sa isang lugar. Tapos may isang lalaki dumaklot ng suso niya, ginanon, pinisat talaga. Totoo ba yan? Baka foam, ginanon. Ayan, laki ng dibdib ng kaibigan ko, kita naman. At ang suot nga niya ay medyo plunging yung neckline, nilamas ng lalaki. Sinapok niya yung lalaki. Nakipagsapakan yung friend kong akla. Hindi natakot sa lalaki, pula naman ang mukha ng lalaki eh. Gustong lumaban ng lalaki pero kinampihan ng mga tao doon yung kaibigan kong akla. Kasi bakit nga naman, 'di ba? Bakit mo sasaktan? Eh mukhang babae 'yan, tapos bakit kayo nagkagulo? Anong ginawa mo? 'Di ba? Kung ikaw ang binastos ng aklang 'yan, kung dinakma ka ng akla or 'di ba nila pirot ang pototoy mo ng akla, kakampihan ka ng taong bayan. Eh kaso mo, ayun, dinaklot niya yung dibdib ng kaibigan ko eh. So, 'di ba? So kaya siguro naging malapit si Miss Maharlika kasi siya yung nag-defend kay Sas laban doon. Bakit may mga kaibigan si PBBM na mga bastos at manyakol? At porke bakla si Sas gaganunin, ganun ba 'yon? So, ibig sabihin, okay, delikadong kalaban si Miss Maharlika kapag marami kang maling ginagawa, pero mabuti siyang kaibigan, willing makipagpatayan for her friends. Sipin niyo ang kaibigan ni PBBM na nandun nung nagse-celebrate na sila, mga ano yan, mga bigating tao yan, 'di ba? Mga elite binangga ni Miss Maharlika para kay Sas. Kaya naging malapit yung dalawa. Tapos eto ngayon, okay. Malinaw ang isip ni Sas na palpak ang BBM administration, marami siyang pasabog laban kay PBBM. Pero si Sas kasi nagagamitan ng Chinese sympathizer narrative or pro-China daw si Sas. Hindi magamit kay Miss Maharlika dahil hindi si Miss Maharlika pwede maging pro-China at nasa US siya. Untouchable nga naman si Miss Maharlika, untouchable critic, literal and figurative. Protektado ng US Constitution plus wala sa lupa natin. Kaya itong mga ginagawa namin mga ate at kuya, malaking sakripisyo to. Yung nagsasalita kami tapos sa Pilipinas kami, peligroso buhay namin. 'Di ba? Baka mataniman kami ng kaso or whatever. Mabeng-beng, magurgur. Mahirap magsalita ngayon kahit ang media sa Pilipinas takot. Ang bait ng media ngayon. But despite that, si Miss Maharlika, 'di ba, against all odds, against ng mga nagkakaisa ngayon at nagpoprotekta sa budol admin, laban pa rin. Buti na lang may mga puting ahas na nagpaparating sa kanya ng mga hindi na masikmurang kalokohan sa loob. Dahil kung wala yan, ano ang ikakanta ni Miss Maharlika? Ano ang isisiwalat niya? Just like ng kwento kay Paul, 'di ba? Anong ibubulgar niya sa taong bayan?
at lumalakas ang channel ni Miss Maharlika. Gawa ka rin ng backup channel, Miss Maharlika, baka mamaya take down na naman yan eh. Kasi naalala ko nun, halos kalahating milyon na yung followers ni Miss Maharlika sa main channel niya. Ngayon, start siya ng panibago. Even sa ano, di ba? Sa Facebook page. Yung Maharlika page niya, hundreds of thousands na yata yung followers. Tapos, inaano rin, sinususpend, tinathrottle, hindi makita yung mga posts. Gawa ng gawa si Miss Maharlika ng mga panibagong pages. So, kahit hawak ng 'di ba ng mukhang pro admin ngayon ang Facebook, even YouTube, laban pa rin ng laban si Miss Maharlika kasi sa tingin niya effective itong pagsasalita natin. Sabi nga po, words are powerful, 'di ba? So dapat tayo magsalita para may pumupuna, para malaman nila na dissatisfied tayo sa performance nila. At performance lang ba? Baka nga meron talagang mga kamkamang nagaganap base sa mga expose ni Miss Maharlika. So talagang totoo siguro ang sabi na itong babaeng ahas na duwende ay parang watusing natataranta doon sa Ilog Pasig. Nagbumumura, mapanakit dahil nabubulgar ang kanyang mga kalokohan. So sana po dumami pa ang mga puting ahas. Delikado nga lang po yan. Syempre kung kasama nila sa malaking bahay yung kanilang binubulgar, baka sila'y mabuking, no? Pero ibinubuwis nila yung kanilang, 'di ba, buhay para lang malaman ng taong bayan na nabudol tayo. So, do you agree na si Miss Maharlika ang most powerful? At sana may mag-emerge pa, no, na vloggers, bloggers, influencers, even politicians, even celebrities, sana may lumutang. Maglakas loob na katulad ni Miss Maharlika. Pero paano ka maglalakas loob kung nasa Pilipinas ka? So, siguro dapat lumayo, no? Anyway, baka magkagyera, so dapat na lang ba kaming lumayo? Tama ba itong nangyayari sa Pilipinas? I-comment nyo po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.